Uy, Miss Beautiful! Ang aga-aga pa pero ang lalim na ng iniisip mo. Sita sa akin ni Rita habang nagpapalit ako ng uniform. Nagkataong nagkasabay kami ng dating dito sa locker namin. Napabuga lang ako ng hangin at tipid na ngumiti. Sinong iniisip mo? Si Sir Jameson ano? Nililigawan ka na ba? Dagdag pa nito kaya marahan kong natampal ang noo niya. Tumahimik ka nga't baka marinig ka ng mga marites sa paligid. Ligaw ka agad. Saan mo ba nahagilap yan? Sagot ko matapos makapagbihis at agad ding inihanda ang mga gamit na gagamitin sa paglilinis. Siyempre, iba kasi siyang tumitig sa'yo. At saka, bibigyan ka ng pagkain. Sinusundo ka pa. O ano, wala lang yon. Manhid ka ata eh. Pamimilit pa nito kaya bahagya akong natawa. Sira, asyomera ka naman masyado. Kaibigan lang tingin ng tao. At saka maraming babae yun, magaganda pa at mayayaman. Alam mo naman sigurong chismis. Ani ko pa at tuloy-tuloy na lumabas bitbit ang map at timba. Basta, hindi ako naniniwalang wala lang yun. Pustahan tayo. Sa susunod, liligawan ka na nun. Humahagikik pa natura nito na hindi ko na lang pinansin. Dahil sobrang dami naming gagawin ay naging abala na rin ang isip ko. 6:00 ng gabi magsisimula ang party at binigyan lang kami ng 1 oras para makapagpahinga at kumain. Hindi kasi kami pwedeng mag-out hanggang hindi pa tapos ang party. Ang sabi naman ni dodoblehin daw ang sahod namin, kaya ayos lang. Buong araw ko ring hindi nakita si Miss Thelma dahil ayos sa nasagap na chismis ni Rita ay nagpapaganda pa raw. Mabuti nga't wala ngayon yung bruha, nagpasalon daw, pinaghahandaan yung party. Pero kahit anong paganda niya, mas maganda ka pa rin. Daldal ni Rita habang kumakain kami. Kitams mo yan? Turo nito sa mukha ko. Uniform na pagja-janitors lang ang suot mo at wala pang makeup. Pero mukha ka pa rin Diyosa. Daig pa pati yung malditang Leticia na yun na feeling asawa na. Nito pang nakanguso kaya natawa na lang ako. Siyempre nasa akin talagang boto mo dahil kaibigan mo ko. Hindi nagsasabi lang ako ng totoo. Kaya nga napakadaming insecure sa'yo eh. Puring-puri pa rin ito hanggang sa matapos kaming kumain. At saka mamaya pagkatapos natin maglinis, mag-ayos din tayo. Para presentable naman tayo magsuserve, lalo pat tsak na mga bigatin ang dadalo sa party. Suggestion pa ni Rita na sinang-ayunan ko na lang. Handang-handa na ang lahat, maging ang mga nagagandahan at kumikinang na dekorasyon. Binigyan na rin kami ng uniform na pang waitress dahil ang trabaho namin ngayon ay taga-serve ng pagkain at inumin. Nang makapagpalit ako ng uniform ay saktong tapos na rin si Rita sa paglalagay ng makeup sa mukha niya. Kaya ako naman ang binalingan nito at pinahira ng konting kolorete sa mukha. Usap-usapan sa labas kanina, super gwapo daw na anak ni Mr. Garcia, yung magiging bagong boss natin. Diyos ko, excited na ako. Kinikilig na tili nito. Kahit hindi pa nga nakikitang lalaking tinutukoy. Well, siguro nga dahil gwapo nga yung ama kahit may edad na. Sagot ko naman. Wala nang interes sa kahit sinong gwapo o kung gaano pa kagwapo. Correct ka dyan. Yun nga lang, engaged na nga raw kay malditang Leticia. Kaya tsak na babakuran lang yun. Baka nga buong araw nasa hotel din ng babaeng yun para magbantay. Nakangiwing pahayag pa ni Rita na sinang-ayunan ko rin. Kapag nagkataon pala, madadagdagan lang ang mga kontrabida dito. Lalo pat mukhang magkasundo si Miss Thelma at yung Leticia. Oh ayan, pak! Super ganda mo girl kahit light makeup lang. Tuwang-tuwa pa si Rita bago nito inabot sa akin ang maliit na salamin. Napangiti naman ako sa resulta dahil tunay ngang bagay sa akin ang light makeup na nilagay niya. Salamat Rita, mahusay ka pala. Pwede ka na maging makeup artist. Puri ko naman na mas lalong kinalawak ng ngiti nito. Taray, sa ganda ba naman ng model ko? O siya, tara na't baka bumuga ng apoy si Miss Thelma na kapag natagalan tayo dito. Akay nito sa akin dahil tapos na rin naman ito sa pag-aayos sa sarili niya. Dumiretso na kami sa reception area pagkalabas. Nandito na rin ang ibang mga kasamahan namin at nakikinig sa binigay na instructions ni Miss Thelma. Tinasan pa ako nito ng kilay, halatang-halatang pagkadisgusto nito habang nakatingin sa akin. Yun nga lang, wala na rin tong magagawa pa dahil pinarangka na ito ni Mrs. Dueno last time. Hoy ikaw! Tawag nito sa akin kaya napatingin ako sa kanya.
Yes po ma'am. Ayusin mo yung trabaho mo ha, at baka tatanga-tanga ka na naman. Nakataas ang kilay na tugon nito na formal kong kinatango bilang paggalang, kahit hindi naman ito kagalang-galang. Ilang minuto na lang at 6:00 na. Parami na ng parami ang mga bisita na sa mga postura pa lang at pananamit ay halatang nakakaangat sa lipunan. Inasikaso na rin namin ang pagbibigay ng pagkain at inumin. Ngunit nang matapat ako sa isang table na grupo ng 4 na nagwagwapuhan at makikisig na kalalakihan, ay nakaramdam ako ng pagkailang dahil sa sinabit papuin ng mga to. Lalo na't kilala kong isa sa mga to, si Sir Victor, yung anak ng congressman na VIP guest ng hotel na ayon sa chika ay gustong-gusto raw ni Miss Telma. You're the waitress? Wow, you look gorgeous. Puri ng isang mistisuhin habang hindi inaalis ang mga mata sa akin. Siniko naman ito ni Sir Victor. Actually, she's a receptionist here. Marie, right? Bakit nga pala hindi na kita nakikita sa front desk? Hindi nga ikaw naghatid ng order ko last time. Nagtataka, ngunit formal naman ang tanong nito. At hindi pa man ako nakakasagot ay nagsalita naman ng isa pang kasama nila. Tiningnan pa nito ng nakasulat na nameplate ko bago nito nilahad ng kamay para makipagkilala. By the way, my name is Jomar. Nice meeting you, Marie. Nito kaya naghiyawan ng mga kasamahan nito. Kung hindi mo na itatanong, best friend niya na magiging bagong boss mo. Ani Sir Victor na hindi ko pa rin nagawang tanggapin ang kamay nito. Shit, best friend pala. Kaya kahit medyo nakakailang ang titing nito ay tinanggap ko na lang din ang kamay nito at formal na nakipag-shake hands. Mukhang mapapa-check-in ka na ata dito bro. Kung wala lang akong girlfriend, I will do the same. The other guy with the blonde hair said. Hey! Isang boses ang umagaw sa atensyon namin kaya napalingon ako. Kita ko ng gagalaiting mukha ni Miss Telma habang naglalakad papalapit sa akin. Excuse me gentleman, marami pang trabahong asikasuhin ng aming waitress. Kunwaring nakangiting sambit nito bago ako pa simpleng kinaladkad paalis. Hindi ko na napansin kung anong naging reaksyon ni na Sir Victor. The nerve of you, witch! Hindi ka sinisweldohan para lumandi. Wala ka sa bar para makapag-table at makipagharutan. Trabaho mo kasi kasuhin mo. Gigil na sabi nito. Kulang na lang lumabas ang usok sa ilong dahil sa inis. If I know, halata namang nagsaselos na ang bruha. Kahit wala namang akong ginagawang kalandian. Masyado talagang marumi ang insecure ang isip nito. Yumuko na lang ako at humingi ng pasensya bago siya iniwan para makapag-serve pa sa ibang mga bisita. Parami na kasi ng parami at mamaya-maya lang ay sasalubungin na nga ng lahat ang anak ni Mr. Mark Anthony Garcia, ang aming magiging bagong boss. Hindi ko na nga mahagila pa si Rita sa dami ng tao. Hindi ko na rin magawang magpahinga maski umupo man lang kahit ilang segundo dahil sobrang busy na. At kahit malamig pa ang centralized air condition ay pinagpapawisan pa rin ako. Maya-maya lang ipormal na nagsiupuan ng lahat nang pumagitna ang baklang host. Saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag habang nakatayo sa may gilid ng reception area. Magiliw na nakikinig at hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang excitement. Habang naghihintay na ipakilala nito ang lalaki. Psst, Marie! Napalingon ako't ngumiti nang makitang marahang naglalakad si Rita, papalapit sa kinatatayuan ko, para itong hindi mapakali. Diyos ko, ang daming gwapo! Nakita kita kanina nagsuserve sa table ni na Sir Victor. Ang gagwapo rin ng makasama niya. Kilig na sambit nito. Kulang na lang tumili. Diyos mio, akala ko kung ano na. Kaya pala parang sinisilihan yung puwet mo. Natatawang komento ko. Sa bagay, tama naman si Rita, hindi lang basta gwapo, kung hindi mababango rin at mayayaman. Siguro kung dalaga pa ako, yung wala pang anak at wala pang history na naloko ay baka naramdaman ko rin tong nararamdaman ni Rita ngayon. Kaso nagmahal na ako ng ubod gwapo noon at iniwan lang naman ako. Ladies and gentlemen, let's all do welcome the star for tonight that we are all waiting for. The one and only son of Mr. Mark Anthony Garcia, the drop-dead gorgeous man of the country, Mr. Jaguar Ace Garcia. Anunsyo ng host ka napatili na ng halos lahat ng kababaihan. Ayan na! Niyug pa ni Rita ang braso ko dahil sa excitement na kinatawa ko na lang. Thank you so much everyone for coming here tonight. Ngunit nandumakong mga mata ko sa lalaking nagsasalita na nasa entablado habang tinututukan ng spotlight ay parang biglang tumigil ang mundo ko.
Parang bumagal ang tibok ng puso ko. Parang biglang nag-slow mo ang lahat. Para akong mauubusan ng lakas at kakapusan ng hininga. Hindi ako maaring magkamali. Paano ko makakalimutan ang mukha ng lalaking kauna-unahan kong inalayan ng buong puso't sarili? Jace? Hindi ko maunawaan. Alam kong si Jace ang lalaki. Mas lalo nga lang siyang gumwapo. Sa ayos niya ngayon, pero ang tindig, itsura, pananalita at kilos. Kilalang kilala ko siya kahit pa man ilang metro ang pagitan namin ngayon. Pero bakit siya tinatawag na Jaguar Ace Garcia? Ang nag-iisang anak at tagapagmana na bilyonaryong si Mr. Mark Anthony Garcia. Shit, naguguluhan ako. Parang sasabog ang utak ko. Awang ang mga labi ko sa pagkagulantang at sa kaguluhan ng aking isipan. Wala na akong ibang marinig ko hindi ang malakas na pagtibok ng puso ko dahil sa pagwawala nito. Ni hindi ko magawang ialis sa mga mata sa lalaking bumuo sa pagkatao ko. Ngunit siya rin kusang bumasag. Marie! 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 Ang malakas sa pagtawag na ito ni Rita, kasabay ng pagtapik nito sa balikat ko ang nagpabalik sa akin sa realidad. Saka ko pa lamang napansin na naglalaglaga na pala ang malalaking butil sa aking mga mata. Marie! Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak? Nag-aalala at naguguluhang tanong ni Rita, ngunit tanging mahinang hikbilang ang naging sagot ko. Pakiramdam ko para akong tinakasan ng lakas. Hinang-hina na ako para magpaliwanag pa. Diyos ko Marie, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nalang umiiyak? Natataranta na si Rita, kaya nang tangayin itong kamay ko patungong restroom ay hindi na ako nakapalagpa. Dito ko pinakawalan ang hikbing kanina ko pa pinipigilan. Niyakap naman ako ni Rita habang marahan itong hinahaplos ang likuran ko. Iiyak mo na ngayon dito hanggat abala pang mga bisita. Kailangan nating bumalik mamaya-maya at baka malintikan tayo ng bruhang Telma na yun. Puno ng concern na sambit nito. Hindi na ulit siya nagsalita pagkatapos at tanging mga hikbi ko lang ang namayani sa buong restroom. Buti na lamang at kaming dalawa lang ang taong nandito ngayon. Ngayon hindi ko alam kung kaya ko pang magpatuloy sa trabaho gayong literal na nayanig ang buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung kaya kong umakto na parang wala lang ang lahat habang nakikita kong lalaking nang iwan at nanloko sa akin na masayang masaya na pala sa buhay niya. Pinunasan kong luha ang mga mata matapos kumalas sa pagkakayakap kay Rita. Rita, uuwi na ako. Garalgal ang boses na sambit ko. Kita kong pagtataka, gulat at katanungan sa mga mata niya, ngunit nagpakawala lang ito ng isang malalim na buntong hininga bago mahinahong nagsalita. Sige Marie, ako nang bahalang magsabi sa bruhang Telma. Ako nang gagawa ng kapanipaniwalang dahilan. Tugon nito kaya mapait akong umiti sa kanya at nagpasalamat. Alam ko may problema ka at mukhang hindi ka pa handang magkwento. Pero kung handa ka na, nandito lang ako. Dagdag pa nito kaya muli ako napayakap sa kanya bago ito nagpaalam na babalik na sa trabaho. Nang mapag-isay malungkot kong tiningnan ang sarili sa harapan ng salamin. Ngayon nakikita ko mukha ng babaeng nawasak. Ang babaeng akala ko nakapag-move on na pero hindi pa pala. Akala ko naubos na lahat ng luha ko noong iniwan niya ko. Pero ngayon ay parang mas dumami pa nga at sadyang napakaliit nga ng mundo para pagtagpuin muli kami ni Jace sa ganitong pagkakataon. Sa pagkakataong hindi ko alam kung paano siya haharapin. Ngayon ko napagtanto na maaaring nagsinungaling siya sa tunay niyang pagkatao na maging pangalan niya ay hindi totoo. Tangina. Ibig sabihin lang pala nito'y minahal ko ang peking lalaki. Ang lalaking puno ng kasinungalingan ng buong pagkatao. At ako tong tanga ay basta nalang naniwala. Pero bakit niya nagawa yun? Para lang ba lokohin ako? Masaya ba siyang nalokong inosente at mangmang na marinoon? Nalugmok ako at halos mabaliw sa pag-iwan niya. Pero siya, masayang masaya na pala sa buhay niya. Sobrang saya niya na ata na maging ang balikan ako at paliwanagan sa kasinungalingan niya hindi na niya ginawa. O baka talagang totoo'y wala siyang pakialam sa akin na tanging pampalipas oras na lang ako sa panahong mag-isa siya. Napapikit akong napahawak sa ulo ko. Hindi ko na naman napigilan ang pag-agos ng mga luha sa mga mata ko. Parang pinipiga ang puso ko sa posibilidad na maaring tama lahat ng naiisip ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa siyang makaharap ulit. Hindi ko alam kung paano ako papasok sa trabaho gayong siya na ang magiging boss ko. Nasa kalagitnaan ako ng pagpupunas ng mga luha nang biglang bumukas ang pintuan
At anong malas nga naman ang mukha ng malditang fiancé niya ang bumungad sa akin. Dali-dali ako naghilamos para hindi nito mapansin ang namumula kong mga mata. And what are you doing here? Hindi ba dapat nasa trabaho ka ngayon at binibigyan ng serbisyo mga mayayamang kagaya namin? Nakataas ang kilay na sambit nito. Kita-kita ko sa salamin ng mapang-insultong titig nito. Nagbaba lamang ako ng tingin dahil wala akong balak na makipag-argumento. Hinang-hina na ako. Dinagdagan pa ng malditang to. Pasensya na po ma'am, masama lang po kasi yung pakiramdam ko. Sagot ko sa magalang na paraan. Hindi pa man lang ito nakakasagot ay mabilis ko nang pinihit ang doorknob para makalabas na. Shit, gustong-gusto ko na makauwi. Hey, and where the heck are you going? Huwag kang bastos, kinakausap pa kita, sigaw nito. Mabilis ako nitong nasundan sa labas at malakas na hinilang baraso ko. Mahihikilangan pa po ba kayo ma'am? Anikot matamlay ko tong binigyan ng tingin. Hindi ko na inindang mahigpit na pagkakahawak nito sa baraso ko dahil wala ang sakit na ito kumpara sa nararamdaman ngayon ng puso ko. Meron! Anit at saka ko pa lamang napansin ang kabilang kamay nito na may hawak na baso na may lamang alak at wala na akong nagawa ng ibuhos nitong alak sa ulo ko. Pagkatapos ay sa damit ko naman. And now we're even. Hindi ko pa nakakalimutan ang kagagahang ginawa mo sa mamahaling damit ko. Magpasalamat ka pa nga dahil mamahaling wine yan. Dapat nga putik ang binuhos ko sa'yo dahil doon ka naman mas nababagay. Puno ng pang-iinsultong bulyaw nito habang ako'y naistatwa lang at parang wala sa sariling tinginan na pagtulo ng basang buhok ko sa katawan. Ano bang meron sa gabing ito at parang puno ng parusa sa akin? What the heck are you doing, Leticia? Rinig kong pamilyar na boses na isang lalaki. At ilang sandali lang ay naramdaman ko na ang dalawang kamay nito sa balikat ko. Shit Marie, ayos ka lang ba? Puno ng pag-aalala ang boses nito dahilan ng muling pag-agos ng aking mga luha. What a dramatic scene, my future stepbrother-in-law? Rinig ko pang pagpalakpak ni Leticia. You, shut up! Galit na rin ang boses ni Jameson. Mabilis nitong hinubad ang suot niyang coat at pinasuot sa akin. Well, at kailan ka pa naging knight in shining armor? Nagbago na ata ang taste mo sa babae. Sawa ka na ba sa mga mamahalin at isang cheap na ang tipo mo ngayon? Mapang-uyam na dagdag pa ni Leticia. Umigting pa ang panga ni Jameson at takmang lalapitan ng babae nang mabilis kong pigilan ang braso nito. Ayaw kong makahanap pa ito ng gulo dahil lang sa pagtulong sa akin. Watch your mouth at baka makalimutan kong babae ka. Asik niya. Tinignan ko siya sa mga mata para awatin ngunit hindi ko inaasahan na mas lalo lang ako maiiyak. Kaya sa isang iglap lang ay naramdaman ko na lang ang mga bisig nitong nakayakap na sa akin. What's going on here? Ang sunod na umalingaw-ngaw na boses na ito ng isang lalaki ang muling nagpawala sa buong sistema ko. Imbis na kumawala sa yakap ni Jameson ay mas lalo ko lang siniksik ang sarili ko dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman. Ipinagpapasalamat kong nakatalikod ako habang nakayakap kay Jameson dahil hindi pa ako handa na muling makaharap si Jace at sana lang din ay hindi niya ako mamukhaan. Oh my gosh, baby! I am glad you're here. Pagsabihan mo nga yung stepbrother mo, hindi ko naman sinasadyang matapon yung wine sa suot ng bagong kabady niyang waitress. Sumbong ni Leticia. Iniba pa nito ang kwento kaya tanging pagkuyom lang ng kamao ang nagawa ko dahil sa inis. Wagas din kung makapanghusga ang babaeng to. Sinadya mo. I've seen it with my 2 eyes. Hindi ako bulag, Leticia. Ikaw atang dapat naturuan ng tamang pag-uugali. I hope your fiancé isn't blind to notice it. Rest back naman ni Jameson na alam kong nagpatameme sa babae dahil haltang na real talk ito. Let's go, Leticia. Stop fighting over for just a waitress. At hindi ko inaasahang magmumula ang sagot na to kay Jace. Alam kong boses niya talaga ito ngunit pakiramdam ko, ibang taong nagsasalita dahil ang Jace na kilala ko ay hindi naman ganito kung makapanglait sa kapwa. O baka talaga tama ako na pawang kasinungalingan at pagpapanggap lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Shit, sino ka ba talaga, Jaguar Ace Garcia? Ano ang gagawin ni Marie ngayong muling nakita niya si Jace? Subalit, ibang pagkatao ang bumulaga sa kanya. Ngayong nagbalik ang binata, ano ang gagawin niya kapag nakita niyang muli si Marie na iniwan at sinaktan niya noon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.